po nito ay pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga. Ito pong sa aklat ng kung meron po yung mga Bible, buksan po natin sa 2 King chapter 7. Bago po natin basahin, tayo po ay sandaling manalangin. Makapangyarihan namin Diyos, kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami dinala mo rito sa bahay-sambahan upang saliwain namin ang patuloy na kadakilaan at pag-ibig mo sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sapagkat alam namin every time na kami babangon, every time na kami gigising, meron kang purpose sa buhay ng bawat isa. Panginoon, hayaan mo po na makita namin, Panginoon, mga bagay na nais mong pagawa sa amin. At nais mo, Panginoon, na makita ang iyong mga anak ay patuloy na nagbubunga at lumalago ayon sa pananampalataya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salitang aming mahayag sa aming kalagitnaan. At Lord, inayayahan po namin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na patuloy na magturo sa bawat isa sa amin ng mga mensaheng ito na mai-apply po namin sa aming buhay. Sapagkat ang sabi mo, Lord, ang matalinong tao na nakikinig ng mga salita mo ay nakikita sa buhay namin. Kaya Lord, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang mga salita po ninyo. Kaya po, Panginoon, na magbigay ng pagpapala spiritually sa bawat isa sa amin na makikinig ngayong umaga. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa 2 King ay makikita po natin dito yung naging karanasan ng mga Israelita. No? Ang pamagat ko, sabi niya, RUMP. Dumating na po sa buhay natin. Ito po, naranasan po natin ito habang nagkakaedad tayo. Yung bang nasa bahay ka, tapos bigla ka na lang malulungkot. Sino yung nakakaranas nun? Tapos gusto mong ibalik yung kalungkutan mo sa iba. Marami mong ibig sabihin, nakakaranas po talaga tayo ng emptiness sa buhay natin. No? Ewan ko ba, yung pagtanda yata ay pinakamabigat na kalaban pala ng tao. Ano? Kaya po dito, titingnan po natin, ano ba yung nangyari, bakit nagkaroon po ng emptiness sa buhay ng mga Israelita. No? Sabi po dito, basahin po natin, medyo mahaba-haba po, pakinggan po ninyo. Sabi po dito in 2 King chapter 6, hanggang 7 po. Sabi dito, hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong buo at kinugtog ang Samaria. Dahil dito nagkaroon ng tagutong sa Samaria, isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan na naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya na isang babae. Mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o kapas ng ubas. Ano ba ang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ang babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Bukas, ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po, iniluto namin ang aking anak at kinain. Nangingin ko na sa kanya po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya ito at ayaw niyang ibigay. Nang marinig ito, binunit ng hari ang kanyang damit, nakita ng mga taong malapit sa pader
na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi niya, Panginoon, sana ako ng Diyos, patayin sana ako ng Diyos kapag ngayong maghapon hindi ko napuhutan ng ulo si Eliseo na anak ni Safat. Kaya inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. Samantalang si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ang pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari, hindi pa ito nakakarating doon, ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, tingnan ninyo at papupugutan pa ako ng mamamatay tao iyon. Pagdating, bayaan niyo sa labas, kasunod na rin niya ang hari. Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, ang paghihirap natin ito ay padala ni Yahweh. Bakit ko pa hinintayin ang gagawin ni Yahweh bago ko kumilos? Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa ipinasasabi ni Yahweh, bukas sa ganitong oras sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng isang takal na pinong harina at 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo iyang sinabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Verse 3 po ng chapter 7, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-uusap-usap sila, bakit tayo nakatayo dito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa buto, kung papasok tayo ng lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria kung hindi nila tayo papatayin mabuti. Kung papatayin nila tayo, matatapos na ang ating paghihirap. Nang palubog ng araw, pupunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga Anteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya tumakas sila ng magkatakip-silid, iniwan nila ang kanilang kampo, pati ang mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas sa kanilang buhay. Pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam nila ang lahat ng naroon at itinago. Ngunit, naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin tiyak, hindi natin ito dapat ipagpabukas sa pagkatiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin sa hari, sa opisyal ng hari. Uri ng pagkabasa ng salita ng Panginoon. Makikita po natin doon sa kasaysayan ng Israel na nang sila po ay digmain ng taga-Syria, ay meron pong malaking kagutom na nangyari. No? Isipin po ninyo, hindi pa nangyayari sa atin po yun na patayin po yung bata pagkatapos iluto. Nangyari po yun noong time ng Yolanda. Meron po tayong mga kapatid sa Panginoon na taga Tacloban. No? At sabi nila, Pastor, uwi kami, titingnan namin yung aming mga mahal sa buhay kung ano nangyari sa Tacloban. At kung sila po ay bumalik, sabi po ng isang kapatiran, Pastor, wala man ang masakyan, no? Naglalakad po pa kami ng napakahaba. At sabi niya, meron po kung napansin sa aming paglalakad na dahil sa sobrang gutom, nakakita raw siya ng isang braso ng bata na pinabarbecue.
Yung time na yon sa Tacloban. Yun po yung bagyong Yolanda, no? At ang sabi niya, nakita niyo po, Pastor, yung sumadsad na barko mula dagat hanggang doon sa bayan. Yun po yung ilalim ng bahay ng kapitan kung saan natin yung barko. So ganun po, yung senaryo, makikita po natin na ganun po kahirap yung senaryo. No? Pero sa Metro Manila, wala pa po akong nakitang iniluto. No? Meron na ba kayong nakakita iniluluto bata? So ganun po kahirap yung nangyari. No? At nagkaroon po ng emptiness sa lugar na yun dahil nga walang pagkain, matindi yung gutom. No? At sila po ay nakapaligid po yung kanilang kaaway. No? Kaya mabigat po even sa ating mga bahay ay meron po tayong mga emptiness na nararamdaman sa ating buhay. No? Nung panahon yung grabe, kailangan mo pang makita na meron inilulutong baka. No? Dahil sa mga pangyayari, ganun pahirap ang buhay. Dito nga sa atin eh. Sino yung nanonood sa inyo ng vlog ni Dada ko? Yung vlog po ng MMDA. No? Pag pinapanood mo yon, makikita mo po yung mukha ng mga Pilipino. No? Bakit? Kasi po, ina-highlights po doon, bakit kaya may bahay sa bangketa? Wala na yung bangketa, bahay na lang. Inaano po dyan na ang mga Pilipino, pag binigyan ng bahay o kaya pisahan, i-extend nila hanggang kalsada. No, gano'n po tayo mga Pilipino. Pero dito, mamapansin po natin yung kahirapan doon sa vlog na yun. Pero wala ka pong makikita hindi kumakain ng 3 araw. No? Kaya nga po, ang isang sakit ng Pilipino dahil sa hilig kumain, diabetes. Di po ba, dito sa atin natidetect, bata pa lang, diabetic na. So pag-uusapan natin ngayon, sabi dito, are you empty? No? Ano po ba yung emptiness na tinatawag? No? Sabi po dyan, why do I feel empty? Feeling empty can sometimes manifest as a sense of loneliness, confusion about your life, and goals, or lack of motivation to pursue anything in life. No, yun daw pong emptiness na nararanasan po natin ay nakikita po yan sa mga kadahilanan ng kalungkutan. No? Sino po yung madalas kalungkot? No? Alala ko meron tayong kapatiran dito na feeling na laging may sakit. No? Nung nakilala ko siya parang feeling nga laging may sakit siya, kahit sinasabi ng doktor, wala kang sakit. No? Sabi sa kanya ng doktor, pero sa kanyang isip, may sakit ako. No? May sakit ako. Mas kahit walang sakit, inaano po niya na meron sa sakit. Yun po yung manifestation of loneliness. Kasi maraming kalungkutan na nangyari sa buhay. No? Alam niyo po, nung maglingkod yung kapatid natin na ito sa Panginoon ng totoo, ang pag-gamit sa Panginoon, alam mo, hindi tumanda, bumabata eh. Di ba? So, ganun po, pag naintindihan natin yung ating kalagayan sa buhay, nawawala po yung lungkot, nawawala po yung mga katanungan sa atin, yung confusion natin about sa buhay natin, at saka yung goal natin sa buhay, ay nakikita mo na saan tayo dinadala ng paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. Kaya ang sabi dito, confusion about your life and goals or lack of motivation to pursue anything in life. Ngayon, nakikita mo na ngayon. No? Kaya pala hindi ka makaalis doon sa mga bagay na yon. Kaya pala lagi kang may sakit. Hindi mo alam kung ano yung magandang plano na Diyos sa buhay mo at nawawala yung motivation para isulong yung magandang plano na Diyos sa buhay mo. Kaya kayo, wag mo kayong mag-isip na may sakit kayo. Kahit meron. Madali mong ikamatay natin yan. Alala ko po yung kapitbahay ko, asawa ko siya ng pastora. Lagi kami nag-uusap. Ako lagi akong nagsasabi na may sakit ako, pero siya wala. Hindi siya nagkukwento. No? At saka aktibo siya. Aktibo siya
magtrabaho, aktibo siya magano. At age of 57, sa araw, sabi sa akin nung kapatid, Pastor, wala na si Kuya. Nagulat po kami. Kasi wala kami nakikita indication na meron siya sakit. Dinala siya sa doktor, dinala po siya sa ospital ng alas 8, alas 11, patay na siya. So, ganun lang kabilis. No? Nung ma-diagnose, 500 ang sugar. No? Kaya, huwag po kayong matatakot na magpa-doktor. Magpa-doktor kayo. Para alam niyo, sasabihin ng doktor, hanggang bukas na ang buhay mo, at least alam mo. No? Hindi po tayo nagpapadoktor, nabibigla tayo, kinuha na tayo ni Lord. So, tingnan po natin. Sabi dito, what happens when you feel empty all the time? Sabi po dyan, losing touch with yourself. No? Nakakatakot po ito kasi ultimo ikaw, no? Nawawala na yung maraming bagay, yung confidence mo sa buhay. No? Wala na po yun. No? Sabi ito, some people call this living without purpose. Yung emptiness daw ang nagsasabi sa atin na yung buhay natin, nabubuhay na lang tayo, na wala na pong purpose yung buhay natin. Ganun po pala katindi yung emptiness. No? Kaya po marami ang pag nakita niyo po maraming tumatawid sa kalsada, sa gitna ng guhit ng kalsada, diba, bitbit yung tsinelas, nakaranas po pala ng matinding emptiness ng buhay nila yun. Mapansin po natin doon sa binasa natin sa First King, yung hari ay nagkaroon po ng matinding emptiness. Ang lahat po ng mga Israelita, noong panahon na yun, no, isipin po ninyo, magkasundo tayo, o Sister Ben, yung anak ko, lulutuin natin ngayon para meron tayong makain. No? Siguro yung bata, kasing laki lang ng anak ni Joan at saka ni Cedric. No? Isipin po ninyo. Sabi ko, habang binabasa ko po, grabe naman sabi ko. Yung lang ang unggoy, ang hirap mong kainin eh. Sino nang sa sinakain ng unggoy? No? Meron po tayong kapatiran, grabe pong ginawa, nakahuli ko ng unggoy. No? At yung unggoy, nung mamatay, pinalatan. No? Tapos yung unggoy, pinalian ng gano'n, no? Gano'n. Inilagay po, di ba, sa probinsya, uso yung tungko. Yung tungko, pinakagat, ginalaw ng mga bata, Juda, alam mo pa ba yung tungko? O, tama, sabi ko na eh. Noon, ang kalan, 3 bato lang. No? Tapos doon nakapatong yung kaldero. No? May tungko. Ngayon, yung unggoy na kanyang nahuli, nakaganon po doon sa gilid ng tungko. At every time na siya po ay kakain, kukuha ng kapiraso, ilalagay sa baga. Imagine po ninyo habang, di ba nakakita na kayo ng unggoy, di ba? Pag binalatan po ninyo yung parang baby na yung itsura. Isipin po ninyo yun. No? Kada kakain siya, walang ulam, kakapiraso, parang ano eh, parang ginawa niyang shawarma. Ganon po ang style, shawarma unggoy. No? Ang hirap tingnan, ang hirap kainin. No? Lalo na yung ganyan tao. Pero dahil sa emptiness na nangyari, no, wala na silang alam. No? Hindi na nila alam kung may plano ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi na nila alam kung bukas mabubuhay pa sila, kung bukas kakain pa sila, hindi na nila alam yun. Ang nandun ay nagahari yung kung takot. Kaya sabi nga dito, some people call this living without purpose. Sabi nila wala ng purpose yung buhay natin, mamamatay na tayo. No? Pero ang kagandahan nito, meron pong 4 doon, no? Na, no? Sabi po dito, tingnan po ninyo yung number 1 lang natin. Sabi niya, in the midst of our emptiness, God can speak blessing to us through His servant. No? Sabi po ni Elisha dito, Elisha said, listen to the message from the Lord. The Lord says, about this time tomorrow,
there will be plenty of food. No? Sa gitna po ng ano sa Tagalog yung emptiness? Ulang? Ano ba? Kahulkagan? Ano pa ba? No? Yun nga, sabi po doon kanina, pagka-empty ka, hindi mo maalam yung purpose sa buhay. Ito na po ay manifestation of loneliness. No? Pero dito, sabi ni Elisha, bukas, listen to the message from the Lord. The Lord says, about this time tomorrow will be a plenty of food. Magkakaroon tayo ng maraming pagkain. Kaya napakahalaga po na naririnig natin ang salita ng Panginoon na tayo po ay pinapagpala. Ang sabi, God can speak blessing to us through His servant. Kaya pag meron pong nagsishare sa atin, meron pong mga mensahe sa atin, lagi po natin tandaan ang mensahe nito, ang Diyos ay nagsasalita ng pagpapala sa atin. Meron po kaming kapatiran sa church Galaki. Alam niyo po, problema ko to. No? Before na mapunta po siya sa church, ang kwento po niya sa akin, 14 years old pa lang siya ay Kristiyano na. Pero ngayon, matanda na siya, may edad na, no? Nasa siguro mga 50s. Tapos sabi ng pastor, alam mo, walang tumanggap sa akin. Wala pong tumanggap sa akin ng mga pastor. Pero dahil sabi ko, parang okay naman to, tinanggap ko po sa church. Binigyan ko po ng pagkakataon dahil magaling po magsalita. No, dahil sabi niya, siya daw po ay missionary. Siya daw makiling po sa Panginoon. Gulat na lang po ako na siya po ay nagsasalita sa pulpito, parang ako pa, mayroong kakaiba. No? Parang akong hindi blessing ang dala nito. And one day, nakita ko na lang na siya po ay nagpuposan ng division sa loob ng church. Simula po noon, hindi ko na po siya pinatayo. No? May tampo sa akin, may galing sa akin. Sabi ko, di bali na magtampo sa akin, basta yung pagpapala ng Panginoon sa totoong sasalita, nangangaral ng pagpapala ng Panginoon, okay lang sa akin yun. Kaya sabi ko, it's time, kung gusto niya umalis, okay lang sa akin. At sabi niya po dito, tingnan po niyo yung sinabi, God can speak blessing to us through His servant. Pagka hindi po nagiging blessing sa atin, ang salita ng Diyos, mahirap po yun sa loob ng church. Pero hanggang ang salita ng Diyos ay nagiging pagpapala sa atin, naniniwala tayo na God continues to bless us through His words, through the servant of God. Sabi niya po, it will be cheap again. A person will be able to buy a basket of fine flour or 2 baskets of a barley for only 1 shekel in the marketplace by the city gates of Samaria. Napakahirap kung paniwalaan po yun. Noong time na yun, ang sabi, matindi yung kagutom. Matindi yung pati na nangyari dahil doon sa nangyaring gera. At wala kang makitang pag-asa na makakabili ka ng ganun karaming pagkain para makakain ka. Pero sabi dito, in the midst of our emptiness, God can speak a blessing to us. Ang hirap mong paniwalaan yun pagka ikaw ay dumadanas sa gutom. No, noong time na yun, sabi niya ng kapatiran sa Tacloban, pastor, wala ka talagang makitang pagkain. Kaya yung mga tindahan, yung mga establishment doon, pinapasok ng mga tao, binabasag para lang makakain. Pero sabi dito, sa gitna ng iyong emptiness, ng iyong kawalan, God can speak blessing. Nagsasalita ang Diyos.
Pangalawa po, sabi dito, in the midst of our emptiness, just believe and do not doubt God's word. No? Bakit po nabanggit po yun? Ang sabi po doon sa verse 2, then the officer who was close to the king answered the man of God. The officer said, even if the Lord made windows of heaven, this could not be happen. Elisha said, you will see it with your own eyes, but you will not eat any of the food. Meron po hindi naniniwala na yung sinabi po ng propeta ng Diyos, the man of God, ay mangyayari kinabukasan. Hindi po naniniwala. Sometimes tayo po, may mga bagay po tayo hindi natin pinaniniwalaan. Alam niyo po bakit ko pinatayo? Yung kapatiran natin na yun. Pagka meron pong nag-preach, hindi po siya naniniwala. Alam niyo po, the reason po bakit hindi siya naniniwala, tingin po niya sa sarili niya, magaling po siya. Alam niyo po, pag ang tingin natin sa sarili natin, alam na natin lahat. It is the biggest danger sa buhay mo bilang Kristiyano. Alam niyo po yung nangyari dito, titingnan po natin bakit sinabi po yan. Tingnan po natin yung sinabi, so, doon sa ating pinasa. Sabi sa kanya sabi sa kanya ni Elisha, hindi mo matitikman yan, mangyayari yan, pero hindi mo yan matitikman. Alam niyo po kung bakit? Sabi po niya dito sa verse 8, verse 7, sabi niya, makikita mo ito ay magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang pagkain sinabi ko. Yun nga ang nangyari, no? Kasi nilagay po itong officer nito doon sa may pintuan para po siyang magkuman. Sabi po diyan, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Isipin mo, nagkaroon po ng stampede dahil sa pagkain. Pero dahil hindi niya pinaniniwalaan yung sinabi ng man of God, ang sabi niya dito, the officer who was close to the king answered the man of God. The officer said, even if the Lord made windows in heaven, kahit buksan pa ng Diyos yung durungawan ng langit, hindi magkakatotoo yung sinabi mo. Nangyari po yan, nung pumasok po doon yung 4 na kitongin. Wala na silang nakitang kaaway, wala na silang nakitang tao. Pag nakita nila ng mga iniwang tent, iniwang mga pagkain, iniwang mga kabayo. Ano sabi doon? Nasumpungan nila yung pagpapala ng Panginoon. Ang sabi ni Elisha sa kanya, Elisha said, you will see it with your own eyes, but you will not eat anything of that food. Alam niyo po, pag may mga bagay tayo hindi pinaniniwalaan na salita ng Panginoon na dinadala po sa atin, na sabi, maaaring hindi rin po natin mapakinabangan. Meron nga pong, ewan ko kung nakita niyo po sa Facebook yun. No? Sabi nung preacher doon, kahit gaano kagaling ang pastor, kahit gaano kahusay ang pastor, kahit gaano maganda yung mensahe ng pastor, kahit gaano ka-anointed ang salita ng Diyos, pero pag hindi mo na i-apply sa buhay mo yan, wala rin saysayan. Tama naman po. Pag hindi natin na i-apply sa buhay natin ang salita ng Panginoon, wala rin po magiging saysay. Pero sabi nito, believe and do not doubt God's word. No? Sampalatayanan natin, paniwalaan natin, patayuan natin, panindigan natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga kanina, nalulungkot ako. Kasi hindi po nananawagan ang ating mga leader, ang Philippine Evangelical Churches of the Philippines, para tayo po ay magkaisa. Kung buti pa po ang Iglesia ng Cristo, nakadalawang beses na po silang prayer rally sa Luneta. Pero tayo, mga mananampalataya, inawag tayo sa totoong pananampalataya, sabi nga natin, pero hindi po natin nagagawa yung pinagagawa ng Panginoon.
Dito mapapansin po natin, binibigyan po ng pag-asa ng Panginoon yung mga tao may emptiness sa kanilang buhay. Sabi dito ng man of God, bukas, makakabili na kayo. Mas murang halaga. Kaya kung ano po yung dineclare sa atin ng Panginoon, habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, kung ano po yung declaration ng Panginoon sa atin, yes, sabihin natin, Lord, mangyayari sa buhay ko yan. Itong linggo po, grabing, ewan ko pa. Kung ano yung nangyari po sa akin, tinubuhan po ako ng parang, ano ba tawag doon sa Tagalog, yung mamamaso. Nagulat po ako sa doktor ko dahil sabi ko hindi ko na kaya yung sakit. Sabi ko pumunta tayo sa doktor. Pagdating po sa doktor, tinatingnan ko sa kanya yung pigi ko. Sabi ko, Dok, pinukuhan mo ako ng ano eh. Ng parang hindi ko malaman kung allergy. Ang ganda pa po ng pagkasabi ko, allergy. Nung pinakita ko sa doktor, ang sabi sa akin ng doktor ko, naku, pastor, may herpes kayo. Nagulat ko, sabi ko, ba't ako magkaka-herpes, Dok? Di man ako nag-aaral. Magagalit ako sa doktor, di mo nagka-herpes ako. Eh, naalala ko po yung mga ka-opisina ko na ako nagtatrabaho sa isang regulator. Diyan po sa may Kalumpang Marikina, di ba maraming kabaret dyan? Noong araw. Alam ni Brother Jaime, maraming mga kabaret dyan noong araw. Nakikita natin, nababasa natin. Pumasok po yung aming ka-opisina. Nagulat ko kami, pag umiihi siya, halos mabuhay yung pader sa katutulak, tapos nanginginig yung katawan. Kundo po pala yung herpes, sakit sa baba. Sabi ko, Dok, ba't ang magkakaroon na herpes? Sabi sa akin, Pastor, diyan ka mali. Ang herpes, kapatid yan ng bulutong. Pero sabi ko, Dok, nakaramdam ako ng grabing sakit. Sabi ko ganyan. Pag nagitan na yung hita ko, grabe, nahihiyaw ako sa sakit. Eh kasi nga, ang tinitira niya, yung nerves. Yung nerves. Sabi ko nga sa asawa ko, napakahirap palang tumanda. Lahat ng sakit na hindi mo naranasan ng bata ka, nangyayari yung pagtanda mo. Alam niyo po hanggang ngayon, magaling na po siya. Pero grabe pa rin yung iniwang sakit hanggang ngayon, napakakilot. Yung pa parang pinupunit yung balat ng gano'n. Eh, dami po naman sabi sa akin nung binibila ko ng goto. Naku, Pastor, maghanap ka ng makabuhay, maligo ka, wala na yung tanggal na. Napakahirap. Naalala ko yung kasabay ko nagpa-check up sa Healing Galing. Sipin mo ako sa kanya, naku, sabi, nabinat ka. Kailangan mong uminom ng ihi na lapu-lapu. Hindi ko lang masabi doon sa kasama ko. Yan ay ikamamatay mo. Hahanap ng ihi na lapu-lapu mo. Sipin mo, no? Sabi ko nga, pero no, sabi ko, tama-tama, hapon, dumating si Pastor Billy sa bahay. Sabi niya, Pastor, pinakita ko po dito sa may hips ko. Eh, sabi niya, Pastor, pag-pray natin. Kasi meron tayong kapatirang pastor na nagkaroon yan. At every time sabi niya na yung parang pinupunit sa sobrang sakit, maliligo siya ng malamig na tubig. O parang nilalagnat eh. Nilalagnat yung part na yan, parang sobrang init, parang pinapasok. Sabi ko, sige, Pastor, mag-pray tayo. Alam niyo po, pumili ng Panginoon. Sabi niya, pasakit natin yan. Mawawala yung kirot, mawawala yung sakit. Pero isipin niyo mga kapatid, 2 gabi po hindi ako makatulog. Ganun po kasakit. Kaya i-resistin niyo huwag kayong magka-herpes. Ang pangit ng pangalan. Sabi ko pa naman, allergy lang to. Pero nung sinabi ng herpes, naku, sabi ko po. No? Sabi ko, Lord, I believe. No? Naniniwala ako na hindi na masyadong sasakit yung aking kasi hindi ako makatulog. Sabi niya, pumayat nga ako eh. Wala akong ganang kumain.
Dahil sa sakit, pero sabi ko nga Lord, hindi ko inaakit to. Kaya salamat sa Panginoon, every time na naniniwala ka sa salita ng Panginoon, there is a good happens in your life. Pangatlo po, ang sabi, in the midst of our emptiness, God will give us a wisdom to survive and thrive. No? Sa gitna daw po, ang sabi po, there were 4 men sick with leprosy near the city of faith. They said to each other, why are we sitting there waiting to die? There is no food in Samaria. If we go into the city, we will die there. If we stay here, we will die. We will also die. So let us go to the Aramean camp. If they let us live, we will live. If they will kill us, we will just die. Ang sabi ko na 4 na kayo, sabi na, anong gagawin natin? Mag-aantay na lang tayo ng mamatay dito. No? Kung tayo sabi na pupunta naman sa city, wala rin pagkain, mamamatay tayo. Kung sabi niya, kung pupunta tayo, sabi niya doon sa kaaway, kung papatayin nila tayo, tapos na yung paghihirap natin. Pero hindi po nila ine-expect na dadalan sila ng Panginoon doon upang maging channel of blessing doon sa loob ng Samaria. No? Ang sabi, in the midst of our emptiness, God will give us the wisdom to survive and thrive. Alam mo po, yung 4 na kitongin, nakakahamon eh. Nag-decide sila na pumunta doon. Oh? Binigyan sila ng wisdom ng Panginoon. Inihanda sila ng Panginoon para pumunta doon. Nagkaroon po sila ng kaisipan na mamamatay din lang tayo sa ketong eh. Mamamatay din lang tayo sa gutom eh. Bakit pag-stay tayo dito? Sometimes yun po yung pinakamalaking kalaban natin. Sa pag-ilingkod po natin sa Panginoon, sinasabi ng kaaway sa atin, oh, tama na yung pag-ilingkod sa Lord. Ganun lang din naman yan. Sabi dito, God will give us the wisdom. No? Binibigyan tayo ng wisdom, ng karunungan ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko na matandaan, ilang taon na ako dito eh. Alam ko, 20 na, magto 20 na. 18, mga gano'n, 18 years. Laging prayer namin dati, sabi ko, Lord, analangin namin, sana mapuno namin yung mga upuan. Ay, daming bakante nun eh. So, praying tayo na, tapos, wala nang musician. No? Nag-alisa na. Lord, manalangin tayo na magkaroon ng gagamitin ng Panginoon. Tingnan po ninyo, after so many years, napupuno natin ito, ang napakagandang ginawa ng Panginoon. Hindi lamang ngayon isang church, nag-iisa sayo. Meron na po tayong Morong, may Sintelia, may Binangonan, may San Mateo. Alam niyo po, nung nakaraang gabi, nag-usap po kami ng Pastor Iti, yung ating presidente. Sabi ko, Pastor, ang pinakamalaking problema ng sayo ngayon ay finances. Kailangan po namin mag-raise ng 60,000 a month o 40 ba? 40 to 60,000 para matugunan yung pangangailangan ng church. Sabi ni Pastor Ricky, sabi ko, Pastor, gusto namin gumawa gagawa kami ng program na gusto ipakita namin sa national na ito yung mission ngayon ng Sayon. At halimbawa, magsusupport po sila within a year, 1 year. O sige, magsusupport ako dyan, 1 year. Malaking bagay po sa atin. Alam niyo, pagkatapos po namin mag-usap ni Pastor Ricky, kinabukasan, sabi niya, Pastor, magsisend ako ng 1,000 para sa Sayon. Nag-send na po siya ng 1,000 para sa gawain ng Panginoon, para sa Sayon. Nakakatuwa. Kaya sabi nga natin, in the midst of our emptiness, dati lagi tayo umiiyak, Lord, kailan mo ba pupunuin yung church? Panginoon, kailan ka magdadagdag? Hindi pala, ayun. In-extend ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon. Kita po ninyo, nung tayo po ay nag-joint fellowship ng first Sunday
of the month, hindi po kinaya ng aircon. No? Dahil na halos na puno natin yung lugar na to. Sabi niyan, God will give us a wisdom to survive and thrive. Hindi lang tayo nag-survive sa paglilingkod sa Panginoon, kundi in-extend ng Panginoon yung gawain ng Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa. No? Sabi mo nga, tuwa-tuwa ako pag nakikita ko si Jenny sa Binangonan. Sabi ko, purihin ang Panginoon. No? Pag nakikita mo yung gawain ng Panginoon lumalaki, ikaw mismo nagkakaroon ng hangarin na huwag paggamit sa Panginoon. Sinanay Kunsing, sabi ko, pinagmamalaki ko yan sa Singapore. Sabi ko, sinanay Kunsing, nagsusungit yan doon. Kumakanta yan doon. Sabi ko sa kanila, huwag yan naman tayo yung mag-80 years old kayo bago kayo magpagamit naman. Sabi dito, tinapo ninyo, mayroong mga ginamit ang Diyos. Sabi niya, there were 4 men sick with leprosy. Actually, ginamit ng Panginoon, may sakit pa. Yung mga taong hindi ka pwedeng pumunta sa templo para dahil maruming tingin sa'yo. Pero sila po yung ginagamit ng Panginoon. Alam niyo po yung sa San Mateo, ang haba po ng dinadrive namin ni Pastor Raul dyan. No? Hindi nga po kung nakasama ng mga nakaraan dahil meron po kaming appointment. Pero doon po sa lugar na yon, sabi ko po, by Friday, babalik po kami doon. Dahil marami po akong kamag-anak po doon sa lugar na yon. No? At mga kapatid, isama niyo po sa panalangin yan. Na baka doon sa lugar na yon, makapagkayo po tayo ng church. Pangapat po, ang sabi po dyan, in the midst of our emptiness, God can empty another place for you to be blessed. Akalain po ninyo, nangyari po yun. Sabi, so that evening, the 4 lepers went to the Aramean camp. When they came to the edge of the camp, no one was there. The Lord had caused the Aramean army to hear the sound of chariot, horses, and a large army. So the soldiers said to each other, the king of Israel has hired a king of the Hittites and Egyptians to come against us. So, tingnan po ninyo, iniwan po nila yung lugar. Ang maganda dito, hindi lamang po nila iniwan yung lugar na walang laman, iniwan nila yung lugar na mayroong pagkain, mayroong papakinabangin, at mayroong mga kapatid na pag-aari na doon. Hindi mo isipin na mayroong pa ng ganun doon. No? Ang sabi, kung nasa gitna ka ng emptiness, God can empty another place for you to bless. Merong babakitahin ng Panginoon na isang lugar para ilagay doon. No, para sa iyo. Sipin mo tayo, dati, dito lang tayo lahat. No? Ngayon, meron ng Binangonan. Sabi ko kay Pastor Raul, Pastor, maghiwalay na kayo ni Pastor Oyet. Kasi nung pumunta kami ng Binangonan, pagdating ng hapon, pupunta pa ulit ng Morong. Di ba nakakapagod? Sabi ko kay Pastor Raul, dito ka Pastor mag-concentrate sa Binangonan, hayaan natin si Pastor Oyet sa Morong. Praise God! Ngayon nagbubunga mga kapatid. Kasi merong mga lugar na ibinigay sa atin ng Panginoon para pagpalain. No? Kaya bawat isa sa atin, we challenge yung mga kapatid. Naalala ko po yung sinabi ng Koreano ng pamilyo natin ng seminar. Sabi niya, why not na huwag ka munang mag-load ng 20 pesos sa isang araw? Ilaan niyo mo ito sa mission. Ito, gagawin ko ito para sa mission. Hindi muna ako magka-tricycle ng araw na ito. Maglalakad muna ako sa halagang 20 pesos para mailagay ko sa mission. Alam niyo po, problema natin ngayon, paano yung pera gagamitin natin? Pero yung mga kaluluwa, hindi po natin problema para marating. Isipin mo sa malakakita, nag-mission ka, ang pinapakain mo, Jollibee pa. Napaka-social nga ng mission point natin eh. Si Pastor Raul, papakain pa ng Jollibee. Grabe po, sabi, God
empty another place for you to be blessed. Nung nakaraan, nakita po natin yung mga kabataan ng Binangonan, kumanta pa nga sila eh. And we are hoping, pinag-uusapan po namin ngayon sa Rizal, magkaroon po tayo ng sariling summer youth camp. Sabi ko kay Pastor, padala tayo ng delegate sa atin ng mga taga-Binangonan ng mga kabataan kasi magdadaos yung Cavite district ng camp. Sabi ko, hindi na, dito na lang sa atin, mas mura. Kasi mas malapit. Kaya mga kapatid, kung hinihipo po kayo ng Panginoon, kausapin nyo lang kami. Pastor, gusto ko pong mag-support sa mission natin. Ito, tandaan natin mga kapatid. Ibabalik sa inyo ng Panginoon, higit pa sa inaasahan ninyo, yung pagpapala na gagawin natin sa gawain ng Panginoon. And last po, sabi po dito, in the midst of our emptiness, God can fill you until you overflow. No? Sabi po dito, when this river came to where the camp began, they went into the tent, they eat and drank. Then they carried silver, gold, and cloth. Yung mga damit, no? Na kanilang susuot. Grabe, napakadami. No? Nagtago pa po sila. Kaya po ninyo, no? Sa gitna ng kabalisan nila na kawalan, sabi do, God can fill you until you overflow. Busog na busog po yung apat na kitongin. No? Hindi nila na-expect yun. Sabi nga nila, mamamatay na lang din naman kami. Para bang challenge sa kanila na pumunta doon. No? Para kung meron silang makuha. Para sila makakain. No? Kaya sabi ko po mga kapatid, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na pinagpala ka, mag-overflow yan. No? Tandaan mo ito mga kapatid, walang bagay na sayang na binigay mo sa Panginoon na hindi ibabalik sa iyo ng Panginoon. Naalala ko po yung mga international missionary. Sila po, gumagawa pa po ng mga solicitation letter yan. No? Kung gusto mo mag-commit sa kanila, no? Nilalagay pa doon po kami mga contact number. Ang kapalit po nun, ipag-pray po yung mga nagbigay. Pag umatin po kayo dyan sa Victory dyan sa Santa Lucia, ipa-plus po nila yung mga ministry nila doon. No? Makikita nyo lang yun. Pero may challenge po sila doon na kung gusto nyo po mag-support. Sabi ko nga, Lord, darating ang panahon. No? Sabi ni Brother Tony sa akin, Pastor, magtayo kaya tayo ng church doon sa Tanay, doon sa pwesto ko. Kaya madalas ko pong sabihin eh, hindi ako magtataka, one day magpapastor si Brother Tony doon. Kasi wala nang pastor sa atin eh. Si Pastor Raul, si Pastor Oyet, no? O sino pang pastor? Tatlo lang kami. Si Brother Joel, si Brother Tony, si Brother Arnold, si Brother Jaime. Pagbalik ni Sister Bel dito, tsaka ni Brother Ross, may mga hawak ng mga churches yan. Kung magtayo po si Lord doon, si Brother Ross, meron ng Zion US. Pero yung laking ano ng Panginoon sa atin yan. No, di po ba? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, hindi ako papayag na hindi lahat makarinig na salita ng Panginoon. No? At sabi sa pagbabalik ng Panginoon, kasama tayo sa parada ng pagtatagumpay. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapapagod. Dahil napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. No? Reminders po. When we receive the overflowing blessing from the Lord, do not forget, testify the goodness of God. Pag po natin kalilimutan na mabuti ang Diyos, mabuti ang Panginoon. Share the blessing to those who are in need. Hindi lamang po ito yung pagpapala, yung pera, pagkain, hindi lamang po ito.
Nung nakaraan po, mayroong nag-imbita sa akin. Member po siya ng CCF, ng Victory dito, taga Manila siya. At yung mother po niya ay nagkaroon po ng sakit na hindi po matitik ng doktor, pero nanghihina yung katawan, nakahiga na lang. Sabi nung kapatiran, dahil kilala ng kapatiran sa Singapore, pinuntahan po namin sa Manila. Diyan po sa may paalang balik. Pinag-pray po namin. Sabi niya, Pastor, yung matandang niya, napakasungit niya. Hindi nagsasalita. Nakahiga po siya, ang sungit-sungit. Bago po kami nanalangin, sabi ko nga sa kanya, kantayin natin yung, I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. You sent my word and you healed my disease. Alam niyo po yung makanta, unti-unting nagtataas ng kamay, umiiyak sa Panginoon. Hindi po pagkain, hindi po pera yung sinyan natin doon. Ang sinyan po natin yung salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, thank God for the blessing, humble self down sa Panginoon. Ito po yung maniririmay sa atin ng Panginoon. Pag po tayo magmalaki, no? Hindi po sinabi ng 4 na likan, hayaan mo na silang magutom doon, basta tayo, okay na tayo. Marami na tayong pagkain. Marami na tayong pagpapala. Hindi. Sabi nila, hindi natin pwedeng sarilinin ko. No? Sabihin natin, yung katiwala ng hari na mayroong mga pagkain dito. Kaya lang, lumabas yung katiwala ng hari, wala siyang pananampalataya doon sa man of God. So, nangyari yung mga bagay na hindi niya inaasahan. Kaya mga kapatid, purihin ng Panginoon. Lagi po natin isama sa panalangin yung mga gawain natin sa Panginoon. Si Brother Rodel, kung tatanong mo bakit wala po kayo si Brother Rodel, siya po yung speaker ngayon doon sa Sintelia. Kaya nandun po sila mag-asawa. Na kaya wala po si Brother Rodel ngayong umaga nito. Pagpalain po tayo ng Panginoon, nawa pinagpala po tayo ng Diyos sa salita ng Panginoon ngayong umaga nito.